mga YouTube friends. Sa pandemyang ito, napakaraming tao naghahanap ng solusyon sa kanilang mga suliranin, sa kanilang mga alalahanin, kabigatan, kalalagayan, maging sa karamdaman. At ang mga nag-aaral ng Biblia, naghahanap sila ng mga salita ng Diyos, mga pisitas at bersikulo ng banal na kasulatang magbibigay sa kanila ng kapanatagan, kapayapaan, kagaanan, kaalwanan sa pakiramdam at magbibigay sa kanila ng kasiglahan. Yung magbibigay sa kanila ng muling pagbangon ng kalampananampalatayang napapanghinaan ng kalooban. Ngunit, sa bawat umaga, alalahanin natin sa tuwing ikaw ay gigising, ang buhay at hininga ay taglay natin, sapagkat ganun tayo kamahal ng Diyos, ganun tayo niya pinag-iingatan na kahit sa buong magdamag na tayo ay natutulog, binibigyan niya tayo ng pag-iingat at pagbabantay, anghel ng kalangitan ng ating kasama, bagamat hindi nakikita. Ang katotohanan ay nananatili kung bakit tayo ay nananatiling ligtas mula sa kapahamakan at gawa ng dyablo at ng kadiliman, sapagkat merong anghel ng kalangitang ibinibigay ang Panginoon upang mag-ingat sa atin. Ang payo na ito ay aking ipagkakatiwala sa iyo. Buksan natin ang ating puso at isipan, tanggapin ang katotohanan, hindi natin kakayanin ang lahat ng mga bagay at mga pangyayaring ito sapagkat meron tayong ganap na laban. At ang pakikipaghamok, pakikipagdigma, pakikipaglaban sa kalaban na hindi natin nakikita, ngunit siya ang mayroong impluensya, kapangyarihang dumudut-dut, umuukil-kil sa ating mga isipan, kung kaya ang mga tao ay nakagagawa ng mga bagay na hindi naman kailangan, bagkus ay nagdudulot ng matinding kapinsalaanan. Kaibigan, palalahanan kita. Sa channel na ito, i-like mo ang atin pong video na ito at mag-subscribe para po sa susunod na mga releases at hindi lamang puro pag-rides at hindi lamang patungkol sa mga bihikulo o travel ang ating iba-vlog, kundi pati po ang pagkain ng puso, buhay at ng ating kaluluwa. Maraming naghahanap ng solusyon sa mga problema. Ngunit isa lamang ang bersikulo na panggagalingan ng lahat ng ganap ng pagbabago ng isipan, takbo ng buhay at kinabukasan. Lahat naghahangad, mga OFW natin, ang ating mga modern day heroes ay naghahangad na mabigyan ng solusyon ang kanilang pangangailangan para sa kinabukasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ganon din naman yung mga empleyado nagtatrabaho. Ganon din naman yung mga may-ari ng negosyo. Yun din ang kanilang hangarin, mabigyan ng magandang kinabukasan yung kanilang mga anak, kanilang pamilya, at ngayong may company na, pati na po yung empleyado nila at pamilya ng kanilang mga tauhan. Ganon din naman ang existence ng government. Nailagay sila dyan sa pamahalaan upang pangalagaan, arugain ang kalambayan. Ngunit nagagamit nga ito ng mapandayang espiritu, nilulukuban nito ang mga individual na napapanghinaan ng kalooban at humihiram ng lakas at kapangyarihan at nagmula pa sa kalaban kay Satanas. Kahit na meron pa tayo mga pananampalataya at relihiyon, kung hindi naman ito nakatuon sa totoong Diyos na object ng ating pananampalataya, na siyang nararapat sapagkat siya ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, kahit gaano pa yan kadami ng pananampalataya at pinaniniwalaan, mananatiling nangangapa pa rin tayo sa karimlan. Ngunit, isa lamang ang solusyon, isang bersikulo. Sapagkat sinabi ng Juan 3:16, "For God so loved the world, and because of His love, God gave His only begotten Son to the world, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life." Sa Tagalog, gayon na lamang ang pag-ibig o pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong. Ang sabi ng iba, kaisa-isang anak, bugtong at kaisa-isang anak sa sanlibutan.
upang ang sino mang sa Kanya ay sumampalataya ay hindi mapapahamak, bagkus ay magkamit ng buhay na walang hanggan. At ang susunod na mga bersikulo ng Biblia ay nakasunod na rito na nakasuporta kahit yung lumang tipan, sapagkat kung aaralin ang lumang tipan, isinasalamin ito sa atin yung pagdating ng Mesiyas, yung pagdating ng manunubos. At ngayon sa bagong tipan ay ipinahayag ang katotohanan ng dahilan sa pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang tanging kayamanan, higit pa sa lahat ng kayamanan na naroroon sa kalangitan. Pinakatanging minamahal bukod pa sa lahat ng mga minamahal niya. At yun ay naibigay niya dahil ay minamahal niya tayo. Ngayon, bawat isa, tandaan, ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak. Bakit daw? Mapapahamak po tayo kapag wala si Jesus. Mapapahamak po tayo kung wala ang Panginoon. At ang kapahamakan yan ay hindi lamang kapahamakan ng pisikal, kamatayang pisikal. Sabi ng Genesis 3:19, dahil tayo nanggaling sa alabok, ang ating kakainin ay sa pamamagitan ng pagpapatigis ng pawis natin, at dadating ang oras at panahon, ano yung nanggagaling sa alabok? Babalik sa alabok, kamatayan. Pero ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang tayo na mamamatay dahil nagkasala laban sa kanya at sa kanyang kalooban, sa pamamagitan ng kanyang anak, ay mabubuhay tayo. Kahit mamamatay, bubuhayin niyang muli. At hindi lamang yon. Juan 1:12, ang lahat ng sumampalataya tumanggap kay Kristo, binigyan niya ng kapangyarihang maging anak ng Diyos. Dahil tayo ay anak na ng Diyos, dahil kay Kristo, tinanggap mo si Kristo, mamamatay man tayo o sa mabubuhay, pagdating ng oras na takdang panahong inilaan ng Panginoon, tayong lahat ay iipunin, kukuhanin. Unang Tesalonica 4, kabanatang 4, talatang 16 hanggang 18, at maging sa unang Korinto, kabanatang 15, talatang 50 hanggang 58. Isasama tayo sa langit, and therefore, ang lahat ng mga bagay sa mundo, mapaparam na ito, mga pansamantalang bagay, at ang lahat ng tinanggap si Kristo ay mabubuhay sa walang hanggan. Walang sakit, walang karamdaman, walang cancer, walang gutom, walang away, walang digmaan, walang gulo, walang pagtatalo, walang kasinungalingan. Lahat ng pansamantalang bagay, wala na. Tayo'y mabubuhay na kasama ang ating Panginoon. Good morning. Just one verse. Only one verse that will make complete difference in your life. Will guide us through to the love of Christ. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you, says Jesus. And the kingdom of God, where God is King, and the Lord Jesus Christ is Lord, is no other than but the church of the Lord Jesus Christ. And the righteousness of God is only received by faith when we hear the preaching of the Word of God. And the preaching of the Word of God happens. It is conducted in the church or in the gathering where the Word of God is heard and it is preached. And when the people of God gathers wherever, yung gathering na yun, nagiging church of God. Ibig sabihin, because of this one verse, go back to God. Because of this one verse, love the Lord. Because of this one verse, you find a church. And because of this one verse, you hear and listen the preaching of the Word of God. And the Word of God says, and all of these things shall be added unto you as well. God bless you. Shalom. Until next time, until next broadcast, until next video. Bob Miramar, we love you.